Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. And blessed be the name of the Lord. I pray that tonight, lahat ng makikinig ngayon at nanunood sa himpilang ito'y makaranas ng himala at tanda. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dakilang Panginoon at may likha ng langit at lupa, sa gabing ito'y patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin, pasasalamatan sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa iyo at patuloy naming tatanggapin. Nawa, Panginoon, sa gabing ito muli mo nawang ipadama sa amin ang iyong presensya. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay nangako sa amin na kapag may 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroroon. Sa pamamagitan nawa ng iyong presensya, iunat mo nawa ang iyong mapagpalang kamay upang ang lahat ng narito ngayon, kasamang mga nakikinig at nanunood sa impilang ito na may karamdaman, ay makaranas ng himalang kagalingan. At ang lahat ng pinanghihinaan ay kalakasan. At higit sa lahat, Panginoon, nawa ang lahat ng tumanggap ng iyong katawan at dugo at patuloy na makikinig ng iyong magandang balita sa pamamagitan ng paggamit mo sa aming mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, at may mga daladalang prayer requests, ay pauwiin mo nawang mga answered prayers, O Lord. At sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy po kaming magpupuri sa iyong pangalan.
Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Mark, chapter 5, verse 21 to 43. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around by the lake. Then one of the synagogue rulers named Jairus came there. Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, "If I just touch his clothes, I will be healed." Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she and fell at his feet. And, trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, "Don't be afraid. Just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion, with people crying and wailing loudly. He went in and said to them,
Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep. But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, Talita kum, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately, the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Kalooban, lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit, pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. All hail King Jesus. Eternity.
na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Mark chapter 5, verse 34 to 36, Jesus said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Overhearing what they said, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong loob. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalain ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip, sinabihan niya si Jairo, "Huwag kang matakot o mabagabag. Manalig ka." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Now, brothers and sisters, let's go back to the bleeding woman. Ang sabi ng babaeng nagdudugo, ang sabi niya, eto, because she thought, inisip lamang niya, "If I just touch his clothes, I will be healed." Inisip lamang niya. At ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Iniisip mo pa lang nang may pananalig at pananampalataya, magaling ka na. Mas maganda sa ating wika, sapagkat ang sinabi dito, sapagkat sinabi niya sa sarili. Hindi lamang inisip, sinabi pa niya. So, don't just think, declare. Declare with faith in Jesus' name. And you will receive whatever you ask for. Meron kang eksena dito, nakakatawa eh. Gusto nyo makita? Pumasok daw sila doon sa bahay nung nakapamahala nung sinagoga ni Jairo. Tapos natagpuan ng ating Panginoon, meron pang mga crying ladies. Alam niyo yung crying ladies? Yun yung mga umiiyak, di ba? Yung English, wailers. They were crying and wailing.
Umiiyak ka. Umiiyak, lumuluha. Crying and wailing. Ano ba sa Tagalog yun? Nananangis at nananaghoy. Tama ba ako? Tapos biglang nung sinabi lang ni Jesus, hindi patay ang bata, natutulog lang, biglang tumigil, nagtawanan sila. Di ba nakakatawa yung eksenang yun? Oo. Ba't hindi kayo natawa? Di ba? Napaka-comedy nun. Nag-iiyakan kayo. Kung talagang heartfelt ang inyong, kung talagang sincere kayo sa inyong grief, your mourning, hindi kayo basta-basta titigil lang kayo iyak, tapos matatawa kayo sa sinabi ng isang tao, di ba? Dahil parang na rin binastos yung patay. In this case, binastos nyo ang Panginoon dahil hindi kayo naniwala. Dahil hindi sila naniwala, hindi kayo sila. Matagal nang nangyari ito. So yun. Yun yung mga taong walang pananampalataya. Kayo, may pananampalataya ba kayo? Ang hina naman na sagot ninyo. Ano ang tawag sa taong hindi naniniwala sa Diyos? Ha? What do you call a person who doesn't believe in God? Atheist. Atheist. Ang mga atheist, pag namatay, saan pumupunta? Saan? Sa impyerno? Yung disco? O sige. Di may namatay na binata, atheist siya. Siyempre, dahil atheist siya, saan siya pupunta? Sa impyerno. Pag sa impyerno ka pumunta, sino sasalubong sa'yo? Pero pag sa langit, sino sasalubong sa'yo? Sino? Si San Pedro? Bakit si San Pedro sumasalubong sa'yo? Dahil siya may hawak ng susi. Sa impyerno, wala palang susi. Everybody welcome. Di ba? So ngayon, yung binata, tinuturna ni Satanas. Wala ka palang Diyos dito ka sa akin, napunta. Kasi bago ka namatay, hindi mo man lang tinawag ang pangalan ng ating Panginoon, hindi ka man lang nananalangin, dito ka tuloy napunta. Ipapakita ko sa iyo, pipili ka mula sa tatlong klaseng kaparusahan. Bubuksan natin ang tatlong pintuan. Binuksan ni Satanas yung unang pintuan at pinakita sa binata, may isang taong nakagapos sa kadena na unti-unting binababa sa dagat ng apoy. Natakot ang binata, sinabi niya, Bossing, isara mo yung pintuan na yan, ayoko ganyan, ayoko dyan, ayoko ng parusang ganyan. Sige, sinara yung pintuan. Binuksan ang pangalawang pintuan. Pinakita niya, mayroong isang lalaking nakagapos sa bato, nakakadena. Tapos linalatigo hanggang natatanggal yung laman. Tapos pag natatanggal yung laman, nabubuo uli. Gumagaling. Tapos linalatigo, tuloy-tuloy. Walang tigil, gumagaling. Tapos linalatigo uli. Natatanggal yung laman. Lalong kinalabutan ng bata at sinabi, wag po dyan, ayoko yan. Ayoko yung parusang yan. Pakisara niyo po yung pintuang yan. Dinala ni Satanas yung binata doon sa pangatlong pintuan. Binuksan niya. Pagpasok niya, parang kwarto ng sauna bath. Tapos, pati ang amoy sauna bath. Tapos, nakita niya, may isang matanda, nakadapa sa kama. Minamasahe ng babae. Yung babae, ang ganda.
talo pa sa ganda ang Miss Universe. Tapos, makinis. Tapos, nakatupis. Tapos, sexy. Tapos, walang ginawa kundi minamasahe ng minamasahe yung matanda. Sabi ng binata, Boss, yan ang parusang gusto ko. Alam niyo kung ano sinabi ni Satanas? Babae, umalis ka na dyan, may kapalit ka na. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At makinig na tayo sa ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Taas ang kamay. Find your partner. Find your partner. Ay sa ating servant leader at sa ating paglalakad. Lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo umasa. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya. Lahat ng ating hihingin, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner. Ay sa ating servant leader at sa ating pagkalakpak. Palakpak. Lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating Minsan pa, tatanggapin. find your partner. Mas mabilis pa yan. Hey. Ay sa ating servant leader Amen. at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa Amen. at sumampalataya na lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating Mas mabilis pa riyan. Find your partner. Palakpak. ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Palakpak. Tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Minsan pa, mas mabilis pa riyan. Find your partner. Come on. Ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Palakpak. Tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo umasa. Tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay, taas ang kamay. Kayo ba'y naniniwalang may himala kayong tatanggapin ngayon? Okay, back to your partner. Ang ebanghelyo ngayon ay isa sa mga paborito tungkol sa healing. Yung dinurogong babae, may salita pong binitawan doon. Kung natatandaan nyo, instead of getting better, she grow worse.
naubusan na siya ng pera, lahat na doktor, lahat na gamot, sa halip na gumaling, lalong lumalala ang kanyang karamdaman. Subalit may himalang nangyari sa kanya. Gusto niyong mangyari din sa inyong himalang yon? Okay. Ang unang tanong mo, as always, are you getting better or worse? 1 plus 1. Okay, isipin nyo ang iyong sasagot, ha? Sapagkat kung anong sasabihin nyo, mangyayari sa inyo. So, pangalawa, sasagutin nyo ang tanong. Anong sagot nyo? Getting better. 1 plus 1? 3 plus 3? Sinong sabing getting better? If you are saying the truth, anong dapat sabihin nyo sa huli? Ha? Glory to God, glory to Christ Jesus. Ano mang nangyayari sa atin, balik natin ang kaluwalhatian at papuri sa Panginoong Hesus. 1 plus 1? 3 plus 3? 7 plus 7? Okay. Labas ang inyong mga prayer request pa sa lobong. Lahat ng inyong daladalahan. At tayo sama-samang manalangin at magpasalamat sa Diyos. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa himala na aking tinanggap ngayon bilang pasalubong. Alam kong lahat ng aking karamdaman wala na. Lahat ng aking kailangan mayroon na. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, baba ang mga hawak kamay. Balik sa itaas ang kamay na nagpupuri sa Diyos na tapat at dakila. Okay. Tasa kamay. Ang pasalubong na mensahe ngayon ay mahalaga po ito. How to stay better when things grow worse. Lahat na tao ay daraan sa lahat ng krisis sa buhay. Maaring iyan ay isang malubhang karamdaman o kaguluhan sa sambahayan, asawang iniwan ng asawa, etc., etc. Wala nang natitira. Amen ba? Subalit, sa Biblia, may solusyon ang lahat. Tatandaan nyo, ang lahat ng bagay ay alam ng Diyos. At lahat na mangyayari noong pang-una hanggang ngayon ay alam din ng Panginoon. Alam ng Diyos kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Alam ng Diyos kung sino sa inyo ang nananampal. Dahil nagalit. No? Ito ay mga emosyon na hindi natin napipigilan. Subalit ang taong lumalakad sa panampalataya, anumang nangyayari, panatag ang loob. Panatag ang loob. Amen ba? Bakit panatag ang loob natin? Sapagkat laging kasama natin ang Diyos.
Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Sa bilang kong 3, upo kayo ng 3 ulit. Alam niyo yung 3 ulit? Upo. Upo, tapos tayo. Upo, tayo. At sa bandang huli, sasabihin niyo ang ganito: I am getting better every day. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Maupo po kayo at manahimik. Ibibigay ko lang sa inyo ang ilang mahalagang aral tungkol po sa tagpong ito. So hindi tayo nagkakamali sapagkat nasa Biblia ang ating hinuhugutan ng mga aral. Sabi doon sa babaeng dinudugo, instead of getting better, she grew worse. Naubos na yung kanyang kayamanan, lahat na medisina ay sinubo na niya, lahat na dalubhasang doktor ay binayaran na niya, subalit sa halip na gumaling, lalong lumalala. At hindi lang yon. Sa tagpong ito, mayroon pang mas malala sa kanya. Ano yon? Yung anak ni Jairo ay namatay na. Bago pa makarating ang Panginoon sa bahay ni Jairo, iniwan ni Jairo na naghihingalo, yung anak niyang dalagita, bago sa makarating doon sapagkat kung sana naroroon si Jesus, maraming tao ang sumasalubong, marami ang nakikipagsiksikan, makalapit lang sa Kanya. Ikakabit natin ang ebanghilyong ito sa ebanghelyo kanina na pinaliwanag ni Father Sani. Ang sabi doon, patagin nyo ang gabundok, ang bako-bakong daan. Ang lahat na buhay ng tao ay may bako-bako. Ano yung bako-bakong yon? Bako-baga. Sa Bicol, ang sabing bako, anong meaning nun? Bako. Hindi. Ibig sabihin, hindi. Well, anyway, there are a few steps na dapat nating gawin. Tatandaan nyo, lahat ng tao, maging ang Santo Papa, maging ang mga banal, ang maging naging santo, ay dumaan sa krisis ng buhay. Bata, matanda ay dumaraan sa krisis ng kanyang buhay. Pag nagbibinata o kay nagdadalaga, ang unang krisis niyan, yung panliligaw. Yung iba naman ay di malaman kung sino ang tatanggapin sapagkat marami ang nanliligaw. Yung iba naman, 40 na, hindi pa nililigawan. Bakit ko alam yan? Marami lumalapit sa akin. Papapray over, 40, 50, magaganda naman. No? Pag tinignan mo sa labas, talagang maganda. Pati ako nabibighani. Pero bakit sila ay walang manligaw sa kanila? Yung iba naman, iniwan ng asawa, ang gaganda naman nila. Sino may problema? Yung asawa o siya? So, iyan po ang unang mensaheng nakarating sa akin nung ako'y nasa krisis, unang mahigpit na krisis ng aking buhay, na madalas kong binabahagi sa inyo nang ako'y makonfine sa health center, National Health Center, Heart Center pala, in 1978. Hindi ko alam ang aking gagawin, subalit isang gabi, sa ating gabi, dumating sa akin ang mensahe na hugot sa Biblia
na nagsasabing trials and temptations and crises in life are common to every man. Lahat dumaraan dyan. At ako ay dumaan din dyan sa maraming krisis sa buhay. May nakakagusto, mayroon naman hindi. May ngumingiti sa akin, may ngumingiwi. Ngayon, kung papansinin mo ang paligid at padadala ka sa iyong pakiramdam, instead of getting better, you will get worse. So, when things happen to you, tulad ng babaeng ito, bago dumating sa kanyang paligid si Kristo, halos wala na siyang pag-asa. Naghihintay na lang siya, siguro nagbibilang na lang ng buwan, kung kailan matutuyo ang kanyang dugo, at mamamatay na. Amen ba? In other words, ang isipan niya ay naroroon sa kanyang karamdaman. Kaya sa halip na gumaling, ay lalong lumalala. Subalit nang mabalitaan niyang daraan sa kanyang paligid, ang Kristong pinag-uusapan sa bayan noon ng Israel, nagbago ang kanyang isip. Kinalimutan niya ang kanyang kalagayan at sinabi niya sa kanyang sarili, lalapit ako sa Kristong ito. Nandito ang buhay ko. Nandito ang pag-asa ko. Mahipo ko lang ang laylaya ng kanyang damit. Tiyak, gagaling ako. Nakikinig ba kayo? Yeah, you listen to this because every word we say and every thought that comes into our mind is very important. Mahalaga po yon. So, nagbago siyang isip. Sa Biblia, Roma 12:2, tinuturo po doon, mag-iba at magbago tayo ng isip. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito para malaban natin ang tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. May kalooban ang Diyos para sa bawat tao. Kung kalooban ng Diyos yon, mangyayari yon. Kung kalooban ng Diyos ako'y abutin ng 120 years, mangyayari yon. Amen ba? Gusto nyo? Sino gustong abutin ng 120? Nako. Sa problemang binibigay nyo. Well, anyway, so, balikan natin yung babae. Pag nilaya natin na mabuti ito. So, unang hakbang ay, sa anumang pangyayari, huwag mong pansinin ang nangyayari. Huwag mong isentro ang isipan mo at pakiramdam sa karamdaman mo. Sapagkat habang naroroon ang isip mo, mararamdaman mo, lalong lalala ang karamdaman mo. Lalo pag sinabi ng doktor, cancer yan, natatandaan yung cancer, kininto ko sa inyo, ang sabi ng ama niya, Inday, bakit lumalaki ang tiyan mo? Ang sabi ni Inday, cancer yan. Cancer yan. Ay, batang ito, dali kita sa doktor para operahan yan. Hindi pwede, ma'am. Kaiser po ito. Bakit naging kaiser yon? Ganito ang kwento noon. Pagdadating ni Mister, sasabihin sa misis niya, Han, pakialis ng medyas ko. Sasabihin naman ang misis, Inday, alisin mo ang medyas ni Sir. Tapos, sasabihin naman ni Sir, Han, pakimasahe ako. Inday, masahihin mo si Sir. Si Inday naman masunurin. So, yung ginagawa niya, pinapasa lahat yung kanyang tungkulin kay Inday.
bawat babae na may asawa, may tungkulin kayo sa inyong asawa. Bago ang nanay at tatay at bago ang anak, asawa mo na. Amen ba? Ganon din sa lalaki. Kaya nakakaproblema sa isang tahanan dahil nakakalimutan natin yung ating basic na tungkulin sa isa't isa. Hindi ko alam at hindi nasasabi sa Biblia kung ang babaeng ito ay may asawa. Sa tingin ko wala, ano? Pero 12 taon, dinudugo. Ha? Bakit kayo dinudugo yun? Naalala ko tuloy, may dito sa ating kabain, may lumapit sa akin, 4 na taong dinudugo. Noong una, mahilig pa akong magpapasok sa akin tanggapan ng tigta 30. Masipag pa ako nung bata pa ako noon eh. Tinatanong ko ibawat isa kung ano ang problema, anong karamdaman. Nakikita ko yung sister na yon na pag siya na, lalabas na ng pintuan. So hindi ko na siya natatanong. Isang araw bumalik, pakaraan ng ilang buwan, bumalik sa akin, putlang-putla na. Tama-tama naman, wala pa akong bisita. Tinawag ko siya. Kako, sister, natatandaan kita. Madalas ka na pumasok dito para bakit kako pag ikaw na ang tatanungin ko, umaalis ka na. Alam mo sagot sa akin, sapagkat kamukha ka na mister ko. Kako, ang mister mo ang problema mo. O yun nga, yun na nga niya. Kako, anong problema mo? Dinudugo po ako ng 4 na taon na. At lalong lumala po nung huli kong punta dito nang galit na galit ako sa iyo. Sapagkat sa halip na kamukha ka na ng asawa ko, matanong ka pa. Pakialam ka sa amin. Ang sabi ko, pag pumunta ka sa doktor, tatanungin ka talaga kung ano nararamdaman mo. Pag pumunta ka sa pare, tatanong ka rin kung anong kasalanan mo para malapatan ka ng tamang solusyon. Alam ho, sabi niya sa akin, kung isang palangganang ang dugong lumalabas sa akin, dati sa 4 na taon, noong nakaraang buwan, mula nang magalit ako sa iyo, 2 palanggana na. Okay. Ang sabi ko sa kanya, alam ko na ang sanhi ng pagdurugo mo, sama ng loob sa mister mo. Alisin mo lang ang sama ng loob mong yan, gagaling ka. Pagagalingin ka ng Panginoon. Sabihin nyo, sama ng loob. Ito ang bundok na ibig patagin ng Panginoon para ihanda tayo sa pagdating niya sa ating buhay. Maliban na ang sama ng loob natin sa ating kapwa ay pinatag o inalis natin, we will not grow better, but we will grow worse. So ako'y naniniwalang ang unang ginawa ng babaeng ito ay inalis niya ang sama ng loob sa mga doktor, ang sama ng loob sa kanyang paligid, binago niya ang kanyang pag-iisip, inisip niya ang lunas sa buhay niya, sa kanyang karamdaman ay ang Kristong Panginoon. So the first step to getting better rather than getting worse is to accept Jesus Christ in your life. Tanggapin natin si Kristo na siyang buhay natin. Siya ang nagbigay buhay sa atin at siya ang nakakaalam ng buhay natin. Siya ang may solusyon sa lahat ng problema natin sa buhay. Amen? At nang magbago ang kanyang kaisipan, napatag ang kanyang kalooban, napanatag ang kanyang kalooban, sinunod niya ang kanyang sinabi. Malapitan ko lang ang Kristong ito at mahipo ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako.
gagaling ako. Sabihin nyo, gagaling ako. Tatandaan nyo, kung anong sabihin nyo, anong paniwalaan nyo at sabihin nyo, gagawin ng Diyos sa inyo. Taas ang kamay nyo. Hindi po nanatili ang babaeng itong nakikinig sa kanyang tahanan sa usap-usapan tungkol kay Kristo. Nang magkaroon pagkakataon, nakipagsiksikan sa maraming tao. She forced her way out just to come closer and closer to Christ and be able to do what she thought and said para magawa niya yung kanyang inisip at winika. At nang magawa niya yon, automatic, instantly, ang kapangyarihan ng pagpapagaling ni Jesus sumalin sa babaeng ito. Amen? So, first step to getting better rather than getting worse is change your way of thinking. Your negative thoughts must be out. Your negative words must be out. Yung inyong isipan na baliktad, palitan nyo. Yung inyong bibig na walang masabi kundi yung kasamaan ng kanyang kapwa, palitan nyo. Amen? Think positive, talk positive, and do what you think and what you have said. God will perform a miracle on you. Amen ba? Now, the second is, puntahan natin yung sinabi ng Panginoon sa babae. Naramdaman ng Panginoon, power has gone out of her, of him. Nang mahipong laylayan ng damit, may lumabas na kapangyarihan sa katawan ng Panginoong Kristo nasalin sa babae. Iyon ang kailangan natin. Yung kapangyarihang taglay ni Jesus, masalin sa atin. At iyan po ay mangyayari lamang kung ang ating inisip at ang ating winika ay gagawin natin. Tatandaan nyo, believing is not enough. You must act on your belief. Kailangan isagawa nyo ang inyong pinaniniwalaan. Amen ba? Kung ako kayo man nakikinig sa inyong mga tahanan ngayon na hindi nakarating dito, hindi nyo mararanasan ngayon ang nararanasan dito sa Ambel City ng inyong mga kapatid na nakarating dito ngayon sapagkat wala kayo rito. Bakit wala? Malayo po, Brother Mike. Wala akong pamasahe. Matraffic pa. So, anong sinasabi? Wala. Matraffic pa. So, puro harang. Puro hadlang. Hinahadlangan mo yung buhay mo na maging mabuti. Maging mabuti. So ikaw na mismo ang gumagawa ng mga bundok na daraanan mo. Baguhin mo yan. Kung wala kang pamasahe, huwag mong sasabihin wala kang pamasahe. Sasabihin mo, may darating. At makikita mo, hindi lang pamasahe ang darating sa'yo. Kotse pa ang darating sa'yo. Amen. Hallelujah. You will only experience this grace, miraculous grace of God, if your thinking, your talking, and your action comes together. Kailangan magkaisa yan. Now, the second thing is worst. Itong babae ay buhay pa. Dinudugo pa. In other words, buhay pa. Yung pangalawa ay patay na. Patay na. Nang iwan ng Jairo ang kanyang anak na dalagita, naghihingalo.
Lumapit siya sa Panginoon at ang Panginoon naman ay nagpaunlak. Hindi mahirap imbitahan ang Panginoon. Hindi mahirap kausapin ang Panginoong Hesus. Hindi mahirap iabot ng Diyos sa atin ang biyayang kailangan natin. Amen. So dumating ang balita. Pag masamang balita, nakakarating agad. Pinag-uusapan agad ang masamang balita, di ba? Pag mabuting balita, maniwala ka dyan. Binabayaran lang ni Bilarde yung mga taong yan. Amen ba? Yan ang una noon eh. Nagpapayaman lang yan si Bilarde. Alam, sa totoo lang, hindi lang ako yung mayaman, kayong lahat mayayaman na. Amen na? Amen ba? Kaya tayo nagkakatraffic ngayon sapagkat marami ng pre-request na kotse ang nagkakotse. Noong una, ang kanilang hinihingi lang jeep. Ngayon, SUV na. Amen ba? Anyway, dumating ang masamang balita. Anong masamang balita? Patay na ang bata. Nga, kapag dumarating sa ating ang masamang balita, ano ang ginawa ni Jesus? Ignore it. Huwag mong pansinin. Hindi pinansin ni Jesus ang narinig niyang masamang balita. Sa halip, sinabi niya kay Jairo, huwag kang mabagabag. Huwag kang matakot. Basta't manalig ka. Manalig ka. Ngayon, ano sa tingin nyo kay Jairo? Nahentakutan? Naniwala sa masamang balita? Hindi naniwala yun. Si Jesus lang hindi naniwala. Kaya lang, sinabihan na agad ni Jesus, si Jairo, huwag kang maniwala sa kanila. Sa aking ka maniwala. Huwag kang maniniwala sa tao, sa pasabi-sabi lang. Maniwala kasi sinabi ni Jesus, lahat ng pangako ng Diyos ay maaasahan. Lahat na pangako ng Diyos, maaasahan. Lahat na sinabi ng Diyos, maaasahan. Sapagkat pag sinabi ni Jesus, mangyayari yon. Amen? So nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nagpatuloy sa paglalakbay. This is what I call walking with Jesus. When you start believing on Him, you walk with Him. Walking with Him is doing what He says. Kapag lumalakad ka na kasama ang Panginoon lang ang ating sinusunod. Amen ba? At hindi ka naman iiwan ng Panginoon. Kung wala kang lakas, bibigyan kanya ng lakas. Kung wala kang pera, bibigyan ka ng pera. Amen ba? Sino sa inyo nangangarap na magkapera sa Pasko? May ticket na ba kayo? Yan. Kailangan yung pangarap natin, susundan natin ng hakbang. Gagawa tayo ng paraan tulad ng babae. Makipagsiksikan, hanapin yung dapat hanapin hanggang sa ating masumpungan. So, napanatag si Jairo nang sabihin ng Panginoong Kristo, huwag kang matakot, basta't manalig ka sa akin. So, tuloy sila sa bahay. Pagdating nila doon, anong inabutan ni Jesus? Nagkakagulo na, nag-iiyakan, naghihinagpi, si iba doon bayaran. May mga bayaran noon sa Israel para umiyak lang doon sa patay. Yung namatayan ay hindi umiiyak. Kaya yung malakas umiyak, mga bayaran yun.
Amen ba? Sabi ng Panginoon, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Patay na ang bata. Ang sabi ni Jesus, hindi patay ang bata. Pero alam nilang patay na. Kaya pinagtawanan si Jesus. Ganyan ang marami. Sa halip na maniwala sa sinabi ng Diyos, pinagtatawanan pa ng tao ang sinabi ng Diyos. Naranasan natin lahat yan, di ba? So anyway, pinaalis niya yung mga walang pananampalataya, pinalabas ng bahay. Ang iniwan lang yung nanay at tatay ng bata at yung mga kasamang alagad para mayroon witness si Jesus. When God makes and performs a miracle for you, there is always a witness. May iniiwan siyang tagapagpatotoo. Tagapagpatotoo. Ikukwento ko sa inyo yung pininto sa akin ni Sister Norma, yung nagpapaganda ng mukha ko. Sumakay daw sa isang taxi, isang gabi. Siya lang. Tinanong siya ng taxi, Ma'am, ilang taon na kayo? 86. Sabi niya. Naglalakad kayo mag-isa? 86 na kayo? O bakit anya? Hindi. Malakas pa kayo? Anong sikreto nyo? Ang sabi niya, nag-i-El Shaddai po ako. At ito ang dulat niya. Ang sabi ng taxi driver, no wonder. Kami rin, nag-i-El Shaddai din kami. Masarap pag-usapan ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. We are His witnesses. Tayo dapat ang mga buhay na tagapagpatotoo ng mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So, nangyari yung sinabi ni Jesus. Anong ginawa? Pinaunlakan niya si Jairo. Ang sabi ni Jairo, Panginoon, puntahan niyo po ang anak ko sa aking bahay. Naghihingalo na. Pinuntahan agad. Kaya lang naatraso sapagkat maraming dinaanan ang Panginoon na nangangailangan sa Kanya. Once you kneel before Jesus, once you present your problem to Him, He has already solved your problem. Kaya nang pagdating na doon, ang sabi niya, hindi patay ang bata, tulog lang. Tapos hinipo niya ang kamay at sinabi, Talita kum. Sabi kang Hebreo. Sabi niyo, Talita kum. Ibig sabihin, ining, magbangon ka. At bumangon ang patay. Bumangon ang patay. Kahit patay na ang pag-asa mo, pag nilapit mo kay Jesus, mabubuhay ang pag-asa mo. Amen ba? So, nakita ng ama at anak, nakita ng mga lagad ni Jesus na sinama niya ang kapangyarihang taglay ni Kristo. Tatandaan nyo nito, sabi sa Biblia, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus is the same.
once again, Lord, you are the same. Lord, you are the same. Lord, you do not change. Lord, you do not change. Lord, you are the same. Lord, you are the same. The same yesterday, Same day, the same today, the same forever. Jesus Christ, the same. 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 Same yesterday, The same yesterday, the same today, same forever. the same forever. In all our hearts, once again, Jesus Christ. Jesus Christ, the same. 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 The same yesterday, the same today, the same forever. The same yesterday, The same yesterday, the same today, the same forever. same yesterday, The same yesterday, same the day. same today, the same Purihin ang Panginoon. It is my prayer that before the overnight, all of us will be better. Better Christians, better in health, better in pocket. Everything is better. Amen ba? Taas ang kamay. Kondisyon. Patagin na ang mga bako-bakong landas na daraanan ng Panginoon. Ang mga sama ng loob sa ating kapwa, limutin na. Magbatian na tayo sa isa't isa. Magpatawaran na sa isa't isa. Magbigaya na. Sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap. Amen ba? Okay. Taas ang kamay. Sabihin niyo, Panginoon, tulungan niyo po ako na patagin ang mga bako-bakong landas upang ang pagdating mo sa buhay ko ay maging ganap bago pa dumating ang araw ng Pasko. Amen? Amen. Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Pagtapon ko sa inyo, ito ang sasabihin nyo. Ngayon pa man, tanggap ko na. Tanggap ko na. Ano ang tanggap nyo na? Anong tanggap nyo na? Tanggap nyo na ang lahat na biyayang kailangan nyo. Tatandaan nyo, bawat sasabihin nyo, ha? Huwag nyo babaguhin yan. Panindigan nyo ang sinabi nyo at sundan nyo ng hakbang. Ako'y nakatitiyak, ang ginawa ni Kristo sa babae at sa anak ni Jairo, gagawin din sa atin ngayon. Are you ready? Ngayon pa lang, tanggap ko na ang lahat ng biyaya ng Diyos. God bless you. Nais mo Pagpala
simulan at tapusin ang gawain. At may mahal na dapat sasabihin ang punong likod natin. Sa mga araw niyang Shaddai, iginhawa ang ating buhay at bubuti ang buhay. Kung uuwi tayong sabay-sabay, kaya't nandito sama-sama, kaya't Shaddai ay sumamba. At ito'y